Station. Ano ginamit mo? User. Oo, wala ito, useless itong kwan. Wala silbi. Hindi kaya. Alright. Ang marami ho na may mga nasibak po. Ang tanong ho natin dito ngayon ay nakapagtataka kung bakit government to private. Yung gobyerno natin makikipag-usap sa pribadong sektor doon. Ang tanong kasi ng ilan, bakit hindi nilang daw government to government para maiwasan daw ang mga lagay-lagay? Mamaya ho, tatawagan ho natin si Secretary Manny Piñol, bakit ganon, or ang National Food Administration mismo, kung bakit government to private ang transaksyon na naman pag-angkat ng bigas, naging source na nga po ito ng korupsyon, nung nakaraang administrasyon. Dahil nga po dyan sa sinasabing government to private yung usapan. Isa pa hong pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid. Itong si Senadora de Lima talagang ayaw pong tumigil. Kahit nakakulong na, talagang gusto hong marinig. Nagsalita na naman ho si Manang Laila at may komento siya sa Kongreso. Bakit daw itong Kongreso ibinasura kaagad yung impeachment ni Manong Digong Duterte, hindi man lang daw pinakinggan yung mga sasabihin daw ni Congressman Alejano. Sabi niya sunod-sunuran na lang daw ngayon ang Kongreso kay Manong Digong, na dapat daw sana ito ay magkahiwalay na branch of government, yung isa lehislatura, yung isa ehekutibo. Dapat daw ay may sarili itong paninindigan, dapat may sariling say ito at hindi baw ng baw kay Manong Digong Duterte. Nako, si Senadora talaga, oo. Ganun mo siguro talaga. Pag-aalang nga pumapansin sa'yo. Senator De Lima, ma'am, ma'am, for your information, kaya po na-dismiss yung impeachment laban kay Rodrigo Roa Duterte, ang Pangulo ng Republika, ay dahil wala pong substance. Naintindihan nyo naman siguro. May forma po, there is form, pero wala pong substance. Ibig pong sabihin, wala pong sustansya, wala pong ebidensya, okay? Puro hearsay, puro ngaw-ngaw, puro kiyaw-kiyaw ang sinasabi. Ang pinaka-ebidensya lang ni Congressman Alejano ay yung pinagsasabi ng kanyang amo na si Senador Trillanes, nakasamahan niyo dyan sa Senado. Yun lang ho yung pinagbabasihan na doon sa impeachment ni Manong Digong. And like I have said yesterday, Senator De Lima, ma'am, for an impeachment to move forward, to proceed, you need sufficient evidence. Ganon din ho sa mga korte natin, Senator. Alam niyo naman ho yan, nag-abogado kayo, naging Department of Justice lawyer, naging CHR chairman pa kayo. You need pieces of evidence, madam. Hindi po yung ngaw-ngaw, kaw-kaw, kyaw-kyaw ang gagamitin mo. What you need are pieces of evidence, documents, preferably, that will say na itong taong ito na ini-impeach natin ay talagang mai-impeach because ito ang ebidensya. Ano ba yung mga sinasabing ebidensya, Senator? Yung patayan daw na yan, yung 7,000 na inutos ni Digong. Isa pa ho yan, mamaya-maya babanggitin ko sa inyo. Dahil sa mga kalukuhan ng mga buhong na ito, ng mga estupido at estupida, kasama na ho dyan yung pangalawang pinakamataas na leader ng ating bayan. Dahil po dyan, ang European Union ay nagbanta na puputulin na ang magkakaroon ng trade sanction. Yung tinatawag na hindi na sila makikipagnegosyo sa atin, mga kapatid. Diyos ko po. Dahil sa pinagsasabi ni Vice President Robredo, ng mga CHR nila Gascon, ng mga politiko nila De Lima, yan po ang epekto. Siniraan tayo ng siniraan sa European Union, kaya itong European Union ay nagbanta kahapon na tatapusin na
ang ikang pakikipag negosyo sa ating bayan. Alam niyo ho ba, noong 2015, mahigit sa $6 billion ang naging transaksyon po ng Pilipinas sa European Union. Ngayon, puputulin na yan, trade agreement na yan, dahil lamang dito sa kwento-kwento, kyaw-kyaw ng ilan, ni Vice President Robredo na ang Pangulo nag-utos na patayin itong 7,000 katao dahil sa kyaw-kyaw ni Gascon na Commission on Human Rights, dahil sa ngaw-ngaw ni Trillanes, nila Alejano, ito ho ang dahilan ngayon. Ang sabi po ng European Union ay tigil na muna. At tigil na rin ang pagbibili nila ng mga duty-free items galing po sa duty-free natin. Diyos ko po naman. Kita niyong katarantaduhan ninyo. Sa halip na umusad, sa halip na kumita ang ating bayan, ay Diyos ko po naman, may mababawasan pa ngayon. Kung hindi ba naman yung kagaguhan ninyo. Anyway, isa pa po sa mga pag-uusapan natin yan. At isa pang pag-uusapan natin, dadagdagan ko na ho yung init ng ulo. Sama-sama na ho tayo. Itong si dating Secretary Jun Abaya ng DOTR, Department of Transportation and Communication, ngayon Department of Transportation na lang. Hindi ba humarap sa Senado? At nagsasabing, I'm sorry, hindi ko ni-review yung kontrata, yung 3.9 billion pesos na mga bagong-bago na nabili sa Dalian train. Kung hindi ka ba naman, hindi ko ho alam, I don't know, sana hindi kagatin ng mga senador itong palusot na hindi ni-review, na okay na, tanga ka, Pero Diyos ko po naman, Secretary Abaya, 3.9 billion pesos, sir, hindi mo re-reviewin yung contract. Ano yan, barya-barya? Kung ako ipipirma, yung mga credit card nga lang, Sir, so mga resibo nga lang na bibili ako ng cellphone na ilang libo, tinitignan ko kung ano yung mga terms and conditions doon. Tapos ikaw, sasabihin mo 3.9 billion, hindi mo binasa, hindi mo ni-review ang kontrata. Anak ka ng tipaklong. Senadora Grace po, siguro kung kayo'y mapapaniwala nito, ay wag naman ho sana. Ang sabihin ho niya, dapat ang sabihin niya, ang inaantay ko sabihin ni Abaya, pasensya na po mga senador, kumita po kami. Kaagad ang bungad niya, wala raw kumita. Bagkus ang kasalanan lang daw niya, hindi niya na raw ni-review yung kontrata na 3.9 billion pagbili ng bagon. Yung pagbili ng bagon, wala pong signaling system. Hindi nga ho nakalagay doon. Hindi niya raw ni-review. Paano mo hindi re-reviewin? 3.9 billion, ano yan, barya? Kaya sabi ko kanina, kaya pag ako nga, pag mga 20 mil na, 50 mil, tinitignan ko na mabuti kung ano yung pagbili ng sasakyan, yung monthly na hulog-hulog, tinitignan ko kung ano mga kasama doon. Tapos ikaw, magkano lang yan yung mga sasakyan na yan? 400, 500,000, nababayaran ko ng ilang taon. Tapos ikaw, 3.9 billion, hindi mo re-reviewin? Ugok ka. Hindi ka ugok, sinungaling ka, Hindi mo re-reviewin 3.9 billion. Isa pa, hindi mo pera kasi yan, pera ng taong bayan, kaya wala kang pakialam siguro, Ogag. Sana man lang nagmalasakit ka, binasa mo ng maayos, at papalusot ka pa. Tama, Julio Bermiser, palusot lang yan, kumita lang kasi mga buang na yan. Taka, alam mo pa, kaya sira-sira yung MRT dati, sino yung kinuha nila na maintenance provider? PH Trams. Alam niyo ba yung background ng PH Trams na ito? IB, itaas mo. Para po sa inyong kaalaman, ito yung kinuha ni Abaya, yung PH Trams. Itong PH Trams na ito, ay miyembro ng Liberal Party. Ito si Wilson De Vera. Siya yung may-ari, siya yung CEO. At itong si De Vera ay inukasahan, naalala niyo yung Czech ambassador na sinasabing kinikilan sila. Hinihingian sila ng $30 million para makuha nila ang kontrata. Oo. Yan yun, Wilson De Vera, ang may-ari ng Philippine Trans Rail Management. Sila yung maintenance provider ng na laging nasisira ang MRT. Inamin ni Abaya na ito yung kinuha nila. Ayan. Tapos,
Diyos Mariosep, wala palang kapital, walang kapera-pera itong PH Trams na ito. Sumali sa bidding para sa MRT3 noong 2012, kumita pa ang mga ogag. Sa madaling sabi, itong lintik na PH Trams na ito, ay kaalyado at membro ng liberal. So sila ang nagdinegosyo. Para yung pera, umiikot-ikot lang sa kamay ng mga buang. Yan ho ang totoo dyan, mga kapatid. O, kita ninyo? Kita ho ninyo yung mga connect the dot, Ito liberal, ito liberal, ito liberal, puro liberal. O, liberal lahat na nagpapatakbo, simula sa mga maintenance sa mga tren, mga nasa pwesto, mga kumita, mga nagnakaw, puro liberal. O, Diyos ko po. Pero may nakulong ba? Wala. Sino yung mga nakulong? Sila Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile. Yun ang mga nakulong. Sino ang mga nasibak sa pwesto? Si Chief Justice Corona, sino pa yung si Merceditas Gutierrez, dahil hindi nila kaalyado. Pero pagkaalyado, lusot. Good job. Sus Mario Septeo talaga. Mga pag-uusapan ho natin yan mamaya mga kapatid. Teka muna, bago ho tayo, meron tayong itanong sa dalubhasa, pero sabi ni engineer, break muna. Alright, break ho muna tayo. Huwag ho kayong bibitaw, huwag kayong maglilipat, Abay, marami ho kayong mamimiss. Eto, sandali lamang po, 8:20 in the morning. Magbabalik ang paborito mong programa katapos ng ilang paalala. Mahina na naman ang signal natin. Sir, mahina po. Hindi, okay naman. User, sir, okay. Ito, sir, parang di kaya. Ito po ba yung ginamit nyo sa abroad, sir? Kasi, sir, wala na ngayong unli. Feeling ko may limit to, sir, Ano ibig sabihin? Kunyari, sir, sa smart, sabihin nila, meron kayong 9 gig of internet. Para sa'yo. 9 gigs lang yun, sir. Yung video nyo, mahaba, 2 hours. Ilang gig lang ano yan, yan. So, okay lang yan sa una. Pag naubos mo na yung 9 gig, wala na. Sobrang bagal na, balik ka na sa 2 gig. Ganyan lang ngayon Pag yan, sir. nag-globe kaya ako. Ganun din yun, sir. Ano ibig May sabihin? limit din. Hindi naka-line ako Opo, sir. Yung internet, sir, may limit na ngayon, sir. Bakit sa Thailand yun ang ginamit ko? Try nyo ulit, sir. Tignan nyo. Pag naubos yun, tignan nyo, sir. Lahat, sir, kunyari. Kung, kunyari, 10 gig of data mobile yung internet nyo, mabilis yun, sir, hanggat di naubos yung 10 gig of mobile data. Pero, sir, pag naubos yun, babalik na kayo sa 2 gig. Mabagal na kayo ulit. Parang normal internet na. Try nyo po, sir. Pero, alam ko, sir, wala na kayong ano eh. Bakit sa bangko nagamit ko? Ang lakas na Hindi nga naglalag, sir eh. Yung tinitignan namin na. Kaya nga ang Yan ginagamit. ba gamit nyo, sir? Hindi, Yung globe nyo? Yung naka-line yun Ito, Bago ba yan, sir? oo, pero ito hindi line ko. Ano ito Prepaid? Prepaid lang. Kaya pala, sir. Hindi niya kaya mag-live, sir. Oo. Kanina, sir, nung chinik ko, hindi niya po kaya. Di ba, Ano yan, sir? Pang internet lang, pang Facebook, yung mobile surfing lang. Pero yung globe ko yun ang ginamit ko kahapon Yung load, baka okay, sir. Pero alam ko, sir, ngayon kasi wala nang wala na Okay, silang bakit unlimited. napakalakas mo? Ano ba yun, sir? Line lang, cellphone, walang ganyan. Ganyan. Papakabitan ko siguro ng line. Hindi ba kuhan yan? Ganyan. Yan yung wifi natin, pero hindi pa yan yung pinakaulo, nandun pa rin sa kabila eh. Hindi pa inaasikaso. Oo. Inaasikaso, pinukulit na nga namin. Sige, sir. Frozen ka na, idol, sabi. Patay tayo dyan. Check yung live mo, sir. Wala talagang, bakit ganun? No? Kaya ayaw pumalo Nung nasa Thailand ako, pare. Ang dami nga, sir. Pare yung ganyan, live, na maabot sa 5,000, no? Naknamba. Thanks, Guada, GI, Marife, Antipuesto, Los Angeles. Ayun ang signal, ha? Hindi naman. Di ba? Bakit yan na? Baka iba sa connection, internet connection. Meron yung ginagamit ko itong wifi ng TV5. Yung kahapon tsaka the other day yung personal ko na wifi.
Ngayon, tinestingan ko itong isa. Medyo hindi gumagana. Kasi prepaid. Yung isa kasi naka-line. Sorry. Engineer, mas mabuti para yung mag-isa tuloy-tuloy. Ito, ang dami rin mga break. Kaya ayaw nila. Wala rin patutunguhan ito. Stock Life Insurance Company. Ay, of course, Maria. Insurance products Pasensya na. give you enough funds to fulfill your dreams. We're big Yung wifi ng studio namin na ginagamit ko eh. Pasensya na. dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action. Bongo Asintado. Oras po natin ay 24 ng umaga, mga kapatid. Ating alamin po muna para doon po sa mga bumibiyahe sa mga oras na ito. Sakay ng iba't ibang uri ng sasakyan, ating alamin ang lagay po ng ating mga lansangan mula po sa MMDA Metro Base, Vincent Lizada. Good morning, sir. Yes, magandang umaga po Sir Erwin at sa mga tagapakinig po ng Punto Asintado. Ang lagay po ng trapiko yung EDSA po, yung southbound po, Erwin Garcia, papunta po dyan sa area po ng Rochester, mabagal po ang usad ng trapiko. At Ortigas area, papunta naman po dyan sa Bonnie Avenue, mabagal din po ang usad ng trapiko. At Guadalupe area, papanahon dyan sa area po ng Buendia, mabagal din po ang usad ng trapiko. At yung northbound naman po ng EDSA, North Avenue, papunta po dyan sa area po ng Trapo, hanggang mabagal po ang usad ng trapiko. At tuluyang magbabagal po yan. White Plains area, parang po dyan sa may area po ng Santolan flyover, mabagal na rin po ang usad ng trapiko. Battery. Ang C5 naman po, ang southbound po, Balara area, papunta po dyan sa Garcia, mabagal ang trapiko. At dyan po sa may Green Meadows area, Sir, sounds? mabagal ang Battery, wala. at Ortigas area, papunta po dyan sa area po ng Bagong Ilog flyover, mabagal din po ang usad ng trapiko. Po yan, Kalayaan Avenue, papasok po dyan sa area po ng Global City. Ang northbound naman po ng C5, bagyang mabagal po, Blue Boss, papunta po dyan sa area po ng McKinley Road. At dyan po sa flyover, bagya din po magbabagal ang usad ng trapiko. At dyan po sa may area po ng Ateneo. Ang Ross Boulevard naman po, ang northbound CJ Balange, Teresa Valencia, at dyan dito. po sa area po ng Buendia. Long Paulino, Alma. Po yan, P.O. UN Avenue. Paano mo nalaban na sa Thailand? Clarita, Akain, Karina, Betchay, Sarapanan. Oy, walang baterya ito. Baka sabi naman kaya mang. Baka dalawang araw tayong walang baterya. Nantete. Oh, akala ko. Hindi na po pwede pag nagamit na natin, palit na. Hindi mo na pwedeng gamitin. Dalawang oras natin gagamitin yan eh. Maubos talaga yung baterya niyan. Maraming salamat Vincent Lizada, sabi ni Dalia Manaka, Ohio. Ganon din si Ana Marie Abe at si Valons and Ping Camarines. Dire-diretso tayo 8:27 in the morning. Ating alamin mula kay Benison Estareja naman ang Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang lagay po ng ating panahon sa maghapon. Sir Benison, good morning. Sa Wi-Fi ba yun o sa smart yan? Sa yung ano sir, yung connection natin yan. Hindi yan. Ano yan sir? Wala lang yan. Para pangkalat lang po yan yung internet natin. Kala ko sa Wi-Fi yan. Yung pinaka-modem sir, nandun pa sa kabila. Ito. Ito rin. At po sa tanghali, ang mainit na panahon, maaaring umabot sa 35 degrees Celsius. Ang actual temperature, Parang ang mahina. index po ay maaaring umabot Mahinaan ko sa lang. 40 degrees Celsius. Wala po tayong warning. Hindi Pwede po maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulubog 6:17 ng gabi at ang Philippine Standard Time ay 8:29 ng umaga.
Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja, nag-uulat. Alright, sir. Benison Estareja, maraming salamat sa iyo. 8:29 in the morning. Ito pa, ha? Yung mga nagtatanong ng itanong mo sa dalubhasa. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, kumusta po kayo? Avid listener po ako ng IMSD. Ako po ay 21 years old, student, and a conservative girl from Laguna. No BF and no experience since birth. In short, virgin pa po ako. May kagandahan naman po ako. In fact, sabi ng mami ko and mga relatives ko, artistahin daw po ang dating ko. Okay. My problem is sa dami kong friends at kakilalang lalaki wala pong magkamaling manligaw sa akin. Ayoko naman pong pumatol sa hindi ko kakilala like textmate or friends sa social media. Sir, may napupusuan ako, isang maginoo at matikas na lalaki. Alright. And matikas na lalaki. Malabong Revilla po ang dating niya. He is 45 years old. And still single. Ang lakas po ng sex appeal niya sa akin. Grabe. Ang problema, di niya po ako pinapansin. Dahil ba bata ako? Pero di po ba I'm on the right age to love and possibly marry? Pero kahit anong gawin ko, deadma pa rin ako sa kanya. Pag nagkikita nga kami, halos iluwa ko na boobs ko at ang gen-gen ko. Diyos ko po naman, ano ba ito, engineer? Patay tayo dyan. Ayan ang sinasabi ko eh. Okay, iluwa na mga boobs at alam niyo na, masagi man lang niya. Pag ginagawa ko naman ito, tila umiiwas siya. Pero ramdam ko gusto niya rin ako dahil nahuli ko siyang sumusulyap-sulyap sa akin. Pero tama po ba na ako ang gumawa ng first move? Gusto ko ibigay virginity ko sa kanya, Panginoon ko. Ano ba ito, Ivy? Hindi mo malang ni-review. Ang virginity ko sa kanya dahil sobrang crush ko siya and marrying type na guy po kasi siya. Na tipong hindi manloloko o mambababae later on. At kahit hindi kami magkatuluyan. I don't know what to do, Sir Erwin, at this point. Kasi pinsan po siya ng mami ko. Nako, iha, nega. No. Ha? Pero pwede kaya maging kami? Need your advice. Ngayon pa lang, Laika, sinasabi ko na, no, negative, hindi pwede. Okay lang yung 45-21 kung hindi kayo magkamag-anak. Pinsan ng mami mo, entonces, ang relasyon nyo, first cousin ba? Kung ito ay mga third cousin o fourth cousin ni mami mo, pwede. Pero kung ito ay first cousin ni mami mo, negative, parang tsuhin mo talaga ito. Ika nga, yung parang kapatid ng nanay mo. Negative, Laika. No. Maghanap ka na lang ng iba dyan. Hindi pwede. Kaya pala, akala ko naman, Ivy, sabi ko, iniluwa na yung boobs, mga gen-gen para masagi. Hindi pinapatulan. Kaya naman pala, isip-isip ko, baka ang gusto boylet. Talagang hindi ka papatulan ito. Pinsan ng nanay mo ito, iha. Sus, Panginoon ko naman, Diyos ko po naman, pagpapawisan ako rin sa ginagawa. Oo. Ay, mali nga. Talagang alam mo, hindi pala talaga po pwede, Laika. Pinagpapawisan ako, Diyos ko po naman. Kaya pala, Ivy, nilabas na lahat, lahat ng kanyang mga natural resources, nilabas na. Bibingka ni Neneng, pero palang ganun. Tama na, stop! Di kayo naman, ikaw naman, tira ka ng tira dyan, baka tayo sumabit dyan. Mas maganda, iparinig natin sa kanila ang mga salita,
Hango, mga salita ni Manong Digong Duterte na pwede ninyong baunin papunta sa inyong mga trabaho. Ito po ay importante. Kung sa linggo, meron po kayong mga salita ng Panginoon Diyos, Lunes hanggang Biyernes, maririnig nyo naman dito ang mga salita ni Manong Digong. Sa unang aklat, engineer, sa unang aklat ni Duterte, talata 10, versikulo 9 hanggang 14, basa. Love one another. Pray in God's name. Let us not hate each other too much. Dahil kailangan natin yan, ipinaliwanag niya sa ikalawang aklat niya, versikulo 9, talata 19 hanggang 24. Ano yun? I will appreciate deeply if we all in government attend to this urgent need. Kasi pag ikaw ay pumanaw na, at magsumakabilang buhay, yan ay paliwanag niya sa ikatlong aklat niya naman, chapter 3, verses 7 to 14. Ayaw ko magbalik-balik ang tao. I would like to credit again. Ayaw ko pahirapan ang Pilipino. Yan po ang ilalamang sa mga salita, hango po sa mga aklat ni Manong Digong Duterte, mga kapatid. Pwede po rin yung baunin yan at pag nilay-nilayan habang kayo ay nasa traffic, habang kayo ay hindi pa matapos yung pag-imprenta natin ng mga libro ni Duterte, aklat, tatlong chapter na yan, singkapal ng mga libro na yan, ng mga testamento. Anyway, oras po natin ay 35 ng umaga. Nako, tutok lamang mga kapatid, Huwag po kayong bibitiw dahil paumpisa pa lamang po tayo. Yung namumroblema sa mga signal nila, pati ho kami, namumroblema sa wifi namin. Diyos ko mo, pabagsak-bagsak. Anyway, tutok lamang ho mga kapatid. Magbabalik po kagad ang punto asintado. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ang Ano na namang Pastor Erwin Armina? Len man, good morning. Alma at Tamya. Yaman na kadali, good morning. Julio Bermiser, Angelito Rio, Fe Balangatan, yes. Casamera Lantong. Nako, na-stop. Mahina ang signal namin o sa'yo. Akadjam Salazar, Julio Bermiser. Sabateplo. Nandoon sa Malacanang. Rosario, good morning. G. Planes, good morning. Planas, good morning. Lea Inocente, good morning. Kat Martinez, Jasmine Ines Hidalgo. Ay, Amang, sumaludok mo na rito. Si Amang, mga kapatid, na-miss ko 2 araw. Marjorie Andrews, ang paborito mong programa Lordelisa Barroso, mula sa Radyo 5. thank you, Chu, Chris Bartolome, Julio Bernicer, Easy, Teresa Valencia, from Saipan, Dels Cabardo, Easy, Betchay Sarapanan, Kingstel Cortez, Libra Baby Yups, Bob Yups wala, Mary Joy Martin, Julio, Marie Leonora Lee, Valentino Poncia, Hilary Caporado, Lizel, thank you, Nathan Arca, Beng Libre, Judith Restillador, I will relay Judith, Libra, Dab Yups, Maya Hernandez, Maribel Corpus, Lorceli Venturina, Jonas Stone Cold, Teresa Valencia, yes, Janet Ortega, Janet Bukog Ortega, Jonathan Gallo, thank you, Miles Isidro, Betchay Sarapanan, Maggie George, Rose Basig, Hilary Caporado, Mrs. Samson, Dalia Manara. Philippine Standard Time, 8:38 okay. ng umaga.
At yan ang mga balita. Oy, Mula bakit sa Radyo 5 raw malinis? Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon. Engineer, bakit pag sa Radyo 5 raw na FB malinis tayo? Edson, bakit ano nga sa tech natin? Ba't ganun? Sir, iba kasi yun, sir. Ano ibig sabihin? Kumbaga, yung fit dito, na actual, naka-ano, sir. Yun nga lang, sir. Yung parang natin pag-live, sir, kung wala pa kayong ganyan, hindi nyo nakikita yung comment. Papakita ko sa inyo, sir. Kasi hindi yung camera. O pero ano ibig sabihin? Siyempre may signal din ginagamit. Bakit di tayo mag-tap Hindi, doon? sir, ano yun pa? Hindi siya by signal, sir. Yung dito, sir, parang wire. Ah, ganun? Ditong billions of probiotic na tumutulong mag-eliminate ng mga Eh doon na lang tayo siguro. parasite. Pwede rin, sir. Ang ano lang doon, sir, hindi nyo nakikita yung comment. Ah, okay. Ay, di ko ka, Radyo 5, anong kwan nila nun? Anong address nun? Radyo 5 lang? Sa FB? Opo, pakita ko sa inyo, sir. Tawag sa landline 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson, South. Ay, ganun na lang mga kapatid. Pwede po kayong ikuha nyo na lang sa Radyo 5. Kasi wired pala yun, hindi wifi. Oo. Nakabuong puwersa ng PLDT yun at saka smart doon. Sa Radyo 5 account na Facebook doon. Malinis. Ay umabot na po sa mahigit 2.4 million pesos. Paboritong apat o anim na numero from 0 to 9. Tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting talaga maglaro dahil exciting ang papremyo sa mga digit games ng PCSO. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account or Facebook Kenny, page Ayan, sir. Pero kung ano pong naririnig nila dyan, larawan ng PCSO. Wala, di naman umaandar. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Ayun, sir, kung bumalik kayo, sir, kung ano yun yan, yan. Okay. So pag commercial, wala. Wala, hindi kayo. Eh, wala pala. Laos, mga kapatid. Tsaka, sir, ang viewers na. Eh, pag Radyo 5, kayo, eh, pagka commercial din. Dito na lang siguro. May mga kabander, sir. Anyway, Lisa Frondosa, good morning. Bogas, Sigera, Judith Restillador. Yes, Judith, makakapagkwentuhan pa tayo. Pag sa iba, kagaya nga sa Radyo 5, break ngayon, no? Sa Radyo 5, break din. Wala kang maririnig. Anyway, no one, good morning. Rosalie Masuda. Okay. Lord Oyod. Correct. Elaine Timario. Libra Bagyups. TJ. Magpa-line. Naka-line ako. Robin Padilla. Yun nga lang, gamit ko sa opisina ngayon. Ang mascot ng San Mig Barako. Benilda Pardines. Kasing gigising sa'yo. Christian Han. Prince Open Air Arms. Gising kayo. Jules Medina. Physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Pulong Yep, baso. Banyes. Amunin niyo yung katabi niyo dyan. Lorcelia Isingin niyo ang Banturina. mga biceps. Ready? TJ. Gising! Nak. Maraming salamat TJ Madiona, Almira, Zlod Oyod, Maria Leonora Lee, Jenny Habahab. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! You San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 8:43 na ng umaga. Araw po ng Miyerkules, ika-17 ng Mayo 2017. Dire-diretso tayo. Dito muna tayo. Dito ba tayo? Yung kay Abaya, IB? Oo. Ito po yung pagharap ni Secretary Jun Abaya, Emilio Jun Abaya sa Senado. Ano po?
Wala ho tayo noon, nasa labas ho tayo, kaya hindi ho natin napag-usapan. But anyway, the reason given was, ay hindi raw po na-review yung kontrata ni dating Secretary Jun Abaya. Hindi ni-review yung 3.9 billion lang naman na kontrata. Anak ng teteng. Kung ikaw nga, kung ako, bibili ka nga ng motorsiklo, bibili ka ng motor na 60,000, 80,000. Aba, binabasa mo ng mabuti yung kontrata, hindi ka pirma ng pirma. Ito pa kaya, 3.9 billion? Nako mo. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Senador J.B. Ejercito. Miyembro po siya ng Committee on Public Services. Magandang umaga, Senator J.B. Sir. Sir? Sige, Senator J.B. Ejercito po. Ay, naputol yata ang linya. Sir, good morning. Oo, live po tayo sa Radyo 5. Live na rin po tayo sa Action TV at gayon din po sa Facebook accounts po natin, Punto Asintado, Radyo 5 at Erwin Tulfo fanpage. Sir, matanong ko lang, are you buying yung explanation ni Secretary Jun Abaya na hindi niya ni-review yung kontrata na 3.9 billion kaya nagka-leche-leche yung mga tren na binili natin sa Dalian, hindi niya raw na-review? Naniniwala ba kayo doon, sir? Well, kasi sinabi ni Secretary Abaya, nag-assume siya ng office, Erwin, that day after, mag-i-expire na yung mag-i-expire na itong sa Sumitomo dahil ang kanyang paliwanag ay ang Sumitomo pinaulit daw siya at bottom out, ayaw daw nilang pagtuloy pero dahil nga unang-una obsolete na yung system ang ginagamit, pangalawa ay yung ridership parami ng parami, hindi ito according to sa projection. So ayaw nilang garantiyan yung kanilang serbisyo. Papayag daw sila pero halos dudoptihin yung kanilang fee. Kaya po sabi ni Secretary Abaya, at that point parang na ano siya, kumbaga yung sitwasyon ay kaya napilitan silang umanap ng ibang maintenance provider. At ang problema lang na naiintindihan natin kung yun ang kanya pong paliwanag, pero ang sa akin Erwin hindi pa rin dapat kasalanan ng uyan, may kasalanan pa rin dyan. Halimbawa, Business Awards Committee at Technical Working Group na dapat sila po ang nagbubusisi, sila po nagre-review, sila po ang nag-due diligence dito sa mga kontrata para na siyempre last to sign the secretary para kung siya po ay aprobahan dito ay tumakda ito sa matinding scrutiny kumbaga. So, hindi pa rin pero pa rin pagkukulang o pagkakasala, hindi po hindi walang kasalanan po dito, Erwin, dahil unang-una yung pag-usapan na rin natin yung Dalian 3 sa 3.2 billion, 3.5 billion. Opo. Sabi po nila ay talagang ganun daw na yung signaling system at lahat, na-check po naman na ayaw, yung gumagawa ay nag-fold up na, kumbaga ibang kumpanya naman nag-take over, yun naman ang kasi paliwanag. Maraming maraming karason, maraming justification. Kaya, ano pa to, pagtutuloy-tuloy pa to, Erwin, we will have another one sa Thursday na magpapatuloy ng hearing na ito para marami po natin yung katotohanan kung ano po talaga nangyari. Alam mo, Sen, ako hindi ko naniniwala, I'm not buying it, Senator J.B. Sir, na yung sinasabi ni dating Secretary Abaya na hindi niya alam, na hindi niya ni-review ang kontrata. Imposible, sir. PH Trumps, alam niya na ang CEO nito, may-ari nito ay si Wilson De Vera, nakasamahan niya sa Liberal Party. At ito rin yung inakusahan, sir, doon sa Czechoslovakia na ambasador na inireklamo na kinikikilan sila yung Inicon. So, imposibleng hindi niya alam ito, Sen. Nagpapalusot lang, Senator JB. Alright.
Senator J.B. Ejercito, maraming salamat sir. Magandang umaga po. Alam niyo mga kapatid, balik-baligta rin man ang mundo. Ito naman si Jun Abaya. Abaya, makinig ka. Pinag-ululoko mo naman kami. Ginagawa mo naman kaming uto-uto eh. Ha? Akala mo bibilhin namin, maniniwala ka ba sa explanation mo? Unfortunately, negative Jun Abaya. Ha? Tumigil ka na lang at kung mag-isip ka ng palusot, sana magpalusot na maayos. Ha? Aba sinilasin ko yung bunganga mo eh. Ha? Para mo niloloko kami. Sasabihin mo hindi mo ni-review ang kontrata. Kahit hindi mo ni-review ang kontrata sa pangalan pa lang PH Trams, alam mo na na Liberal Party ang may-ari nito. Ang CEO nito si Wilson De Vera. Sus Marios, pag mo na nga akong paglukulukuhin, Diyos ko po naman. At alam mo naman, siguro nagbabasa ka ng dyaryo, hindi ka naman tanga o estupido, ha? Na alam mo naman itong PH Trams na ito, sumabit na ito. Doon ito yung isinisigaw, ikinakanta ng ambasador ng Czechoslovakia na hininga sila ng 30 million para ibigay sa kanila ang kontrata ng maintenance. Pagkatapos sasabihin mo ngayon, hindi ko alam, hindi ko na-review yung contract. Talagang kalukuhan ito eh. Imposible hindi mo alam may-ari. Kasamahan mo, taga-Liberal Party, hindi mo alam ang may-ari ito ng PH Trams. Pinagluloko mo yata kami, Abaya eh. Ako po, anyway, nasa linya po ng ating telepono si Sammy Malunes, convener at tagapagsalita po ng Riles Network. Magandang umaga po, Sir Sammy. Hello, umaga po, Sir Erwin, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Live po tayo sa Radyo 5, live din po tayo sa Action TV at gayon din po sa mga Facebook ng Radyo 5, Facebook ng Punto Asentado at Facebook ko po, Erwin Tulfo fanpage. Sir, naniniwala ka ba? Are you buying yung palusot ni Jun Abaya na kinuha nila ang PH Trams? Hindi niya raw ni-review at hindi niya kilala ito. Liberal Party pala itong Wilson De Vera na may-ari nito at saka sumabit na pala ito sa pangingikil do sa Czech ika na company na ito yung ikinanta ng ambasador ng Czechoslovakia, sir. Are you buying? Naniniwala ba kayo sa palusot nitong si Abaya, sir? Alam nyo, ano naman yan eh, publicly known na noon pa yan. Publicly known yan na yung mga personality dyan ay mga Liberal Party supporters nila yan sa panahon ng kanilang eleksyon ng 2010. Oh. Kaya yung binabanggit niya ay ano siya eh, honest to goodness yung kanyang sinasabi dahil para lusutan yung obligasyon na supposedly ang tawag ng katangahan o sadyang katangahan para lang ilusot yung kanyang sarili. Ngayon, inamin nila na mayroon siya pagkakamali na hindi niya review. So, anong dapat gawin sa kanya? Right. Ang dapat gawin sa kanya, litisin siya doon sa kanyang pagkakamali. Nagkamali siya, hindi niya review. Ngayon, ang taong bayan ang ginatasan nila. Correct. Na naturang kumpanya. Natural. Directly, kung hindi man siya nakinabang, indirectly, yung mga taong yon publicly known na supporters, kasama dyan si Marlon de la Cruz. Oo. Best friend din ni Mar Rojas. Mm-hmm. Na kung sa panahon ngayon, kung matanong natin ngayon si dating Alaminos Mayor na tumakbong governor ng Pangasinan, na supposedly siyang LP bearer sa buong probinsya, sa halip na doon sila naglalagay sa panahon ng kampanya, doon sa naturang Marlon de la Cruz sila nag-stay. Supporter naman itong Espino. So, hindi natin alam kung kasi publicly known sa buong Pangasinan na yung Abaya, yung Rojas, Marlon de la Cruz, sila De Vera, magkakaano yan, magkakaibigan. Hindi ko lang
alam kung ang extent ng kanilang pagkaibigan. Sa politika, malinaw. Pero sa So- pagnanakaw, aywan ko kung iisa sila sa pagnanakaw. Isa lang yan. But, so, ibig sabihin, sir, parang pinaglalaruan tayo ng mga buhong na ito. Bantakin mo yung trend natin. I mean, buhay ang pinag-uusapan natin dito. And come to think of it, Sir Sammy, 2 buwan pa lamang po na-incorporate at walang capital ito mga buang na ito. Magme-maintenance ng MRT. Kita mo naman, sir, kagaguhan ito. Kalukuhan. Laway lang ang puhunan, Sir Sammy. Planado. Deliberate yung pandarambo, deliberate yung panluloko, deliberate ang pagtatakip. Ay sa panahon ng, kasi sa panahon yan, ang general manager dyan si Bitangkol, si Al. At eventually, si Al Bitangkol ay kinasuhan nila. Oo. At nung makausap ko privately si Al Bitangkol, Oo. siya may sinasabi at may mga tinatranscript pinadadala sa aking mga communication Oo. na ang may kinalaman sa transaksyon, direkta, the Lister Secretary Abaya and Marojas. Na ngayon ay nagtatanggol siya si Al de la Cruz at Al Bitangkol sa kanyang sarili kasi siyempre public siya general manager. Oo. At pinupisa niya unang bahagi ang sila Rojas, sila Abaya. Oo. Pero nung siya ay pinag-resign na tapos siya na ang ilinagay sa hot seat, Oo. ay siya ngayon ang dinidiin na may gagagawa ng transaction. Pero ayon sa kanya ay malinaw sa mga transaksyon na siya ay nagpo-question kaugnay dito sa qualification ng mga kumpanya na binigyan ng in-award. Parang ano to done deal siyempre as general manager ayon sa kanya, nasa side siya na sumunod sa kanyang superior. Considering na general manager siya, itinalaga siya ni Rojas para doon sa gawain yun. Anyway, Sir Sammy Malunas, convener at spokesperson ng Rilas Network. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po ang grupo ng Maraming Rilas. salamat, Sir Erwin. At sana tuloy-tuloy natin bantayan itong mga mandarambong sa Opo. ating Oo. quiz. Opo. Ito na naman, mayroong petition na naman itong NLEX. Expand daw sila na isang lane. Ay, open po itong ating programa, sir, para sa mga ganyan, mga expose. Anyway, salamat po, Sir Sammy Malunas. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Sir. Mabuhay din po kayo. Alright, tuloy-tuloy tayo. 8:56 in the morning. Edson, talagang patuloy na bumabagsak itong kuha natin, bilang natin, doon sa FB, yung signal natin. Baka talagang masama. Pababain mo nga yung isa sa mga kaibigan natin doon sa IT, engineer. Anyway, diretso po tayo. Ang punto de vista ko lamang ho dito, bago ho tayo mag-break, mga kapatid. Ikaw naman, dating Transportation and Communication Secretary Abaya, yung mga palusot mo, para doon sa kuan yan, yung mga palusot mo na parang tanga, nagpapatanga-tangahan ka para hindi ka lang makasuhan. Basang-basa ka na namin Tanga-tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa tao. Mga wag kang tanga, wag kang tanga-tanga. Nagpapatanga-tangahan ka para makalusot ka sa kaso pandarambong, Dahil talagang pwede kang kasuhan. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, balibaligtarin mo man ang mundo, hindi ako abogado, Abaya, kami niluloko mo. Mantakin mo, 3.9 billion pesos yung kontrata, sir. Hindi mo re-reviewin? Okay, yung maintenance provider na PH Trams, hindi mo rin ni-review yung kontrata? Imposible naman yung kasamahan mo. Hindi mo alam ang mga kumpanya. Kasamahan mo sa Liberal Party itong Wilson De Vera na ito. At sasabihin mo, hindi ko alam Malinaw pa sa sikat ng araw na nagsisinungaling kang damuho ka. PH Trams, pag-aari ni Wilson De Vera na Liberal Party. Kasamahan mo sa partido. Sinilasing ko yung bunganga mo na sobrang sinungaling, hinayupak ka
At alam mo naman na may sabit sa kaso ito na 30 million, ha? Ito yung ikinanta ng Czechoslovakian ambassador na hinihingian sila ng 30 million yung kanilang kumpanya na Inicon, hinihingian ng 30 million ng MRT para maging maintenance provider. Oh. Tapos isa pa, Jun Abaya, wala palang kapital ito, walang kapera-pera itong lintik na PH Trams na ito. Paano magbimintin ito? Natural, kaya pala ganun sira-sira laging MRT. Kasi naman pala, walang pera ito pambili ng mga pyesa. Pag ikaw ang maintenance provider, dapat meron kang kwarta, pansamantalang pang-abono, pambili ng pyesa. Tinamaan kayo ng mga buwisit kayo. Nako, Senadora Grace po, Senator J.B. Ayers ito. Kung ako pa ho, dapat kasuhan ito, panagutin ito mga buhong na ito. At ito po ang gusto ng mga kababayan natin. Hindi porke tapos na sila, wala na sila sa serbisyo, ay libre na sila. Hindi, ha? Now is the time that they will be asked to pay, ha? Yung mga pagkukulang nila, pagkakasala nila sa ating bayan, ha? Yung mga pagnanakaw na ganoon, ha? Besides, kahit natanga ka, may kasabihan tayo, ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, kung tanga ka at hindi mo alam ng batas at ginawa mo, mali pa rin yun, ay hindi ka excuse, dapat managot ka sa batas. Hindi po pwede itong ganito mga kapatid, na baka maging president ito. Ang susunod naman, ako hindi ko po sir alam, hindi ko po ni-review ang kontrata. Pag ito ay pinalusot ho ninyo, gagamitin na ito ng excuse sa mga darating pang mga kawatan in the future. Kaya dapat sa mga ganito, kasuhan. Kahit natatanga-tanga ka o estupido ka, ang palusot mo estupido ka, di baling tawagin kang estupido abaya o tanga, ha? Basta makalusot ka lamang sa kasong pandarambong. Hindi po pwede. Senadora Grace po, Senator J.B. Ayers ito at mga kasamahan natin, mga kaibigan natin, Senador dyan, dapat lamang po at nararapat na kasuhan po ito. Si Abaya at ang mga iba pa. Hindi po pwedeng, ganun-ganun na lang matatanggapin. Hindi ko po ni-review pasensya na ho kayo. Kalukuhan ho ito. Dapat dito kasuhan, ha? Ikulong itong mga damo na ito. Yumaman na ito, mga lintik na liberal na ito, nagpakabundat sa kayamanan, ha? Mariosep, tapos yung kanilang pinuno, kunwari, malinis itong damuho, isa pa itong buang na ito, ha? Tuwid na daan. Ba, ilublub kita dyan sa tuwid na daan mong hinayo pa, kaisa ka pa. Pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya, na makakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Mga sinungaling, mga Judas, Cestas, Barabas, ha? Ang tagal naman ninyo masagasaan. Kung nandyan na makita ko kayong dalawa, itali ko kayo sa tren, pustahan, ha? Huwag lang kayo magpakita sa akin, dahil pag nakita ko kayo, ha? Kakalad ka rin ko kayo, itali ko kayo sa harap ng MRT, dalawa kayo. Mga buwisit ito mga ito, o sakit sa ulo. 9:02 ng umaga, sandali lamang po ha, preno-preno muna tayo at nasa linya po ng ating telepono. Itong ito, pasensya na ho kayo, na-high blood ho kasi talaga ako at nasa linya po ng telepono si NEDA Secretary Ernesto Pernia. Magandang umaga po, Secretary Pernia, sir. Magandang umaga din. Sir, dito ho muna tayo, reaction niyo lamang po. Ano po ba mangyayari sa ating bayan kung itong trade ng European Union, yung trade commissioner kasi nila, nagsalita recently, sinasabi na they will be pulling out, they will stop po itong trade agreements with the Philippines because of the fact that it's a war on drugs natin, yung mga naririnig daw nila kaya Vice President Robredo, sa mga politiko natin at mga NGOs na pinapatay ng gobyerno yung mga tao dito. Sabi po ito ni Cecilia Malmström, yung European Union Trade Commissioner, Secretary. Dito ba yan, si Cecilia? Wala po, nandun po sa European Union po ito. Ano sabi niya? Na papatigilin niya na po, they're contemplating and stopping itong trade agreements, itong 27 trade agreements natin na tatapusin na nila. Kung hindi, tatapusin ni Manong Digong ito kanyang war on drugs. Okay.
Ano po ang tingin ninyo, sir? What is the effect? Tapos naman yung di ba? Parang humihina na ngayon yung war on drugs. Compared with last year, you can everybody notices na mukhang parang few and far between na yung mga na bibiktima ng war on drugs. So talagang humihina na kasi takot na ng mga tao. Marami ng surrenderies. At saka marami ng parang avoiding getting involved in the drug industry. So palagay ko sinabi nila yon tungkol sa last year's talaga naman malaganap last year, di ba? Malaganap last year yung war on drugs. Yes, sir. Pero ang problema kasi, Secretary, ginagatungan kagaya ni Leni Robredo a few months ago, nagsalita na utos daw ng gobyerno ito, dagdagan mo pa ng mga politiko natin, mga Trillanes, mga Laila de Lima, ipasok mo pa dyan mga CHR, sila Gascon. So ginagatungan nila. So itong European Union na grupo, umiinit ang ulo and they're really serious daw and contemplating to stop trade agreements with the Philippines, Secretary. Okay, pero bago lang, I think last week or 2 weeks ago, yung malaking team natin pumunta sa Geneva to defend our right. to participate in the review of human rights. But meron kasing universal review of human rights situation in the world. Nandoon yung mga magaling natin, si Senator Cayetano, right. si Guevara, Senior Deputy Executive Secretary Miguel Dia, and marami silang team. At saka, I think they were able to explain naman they were perhaps hindi naman fully satisfied yung nakarinig doon sa Geneva, pero na-explain rin ng natin yung our side, na-explain rin nila. So in other words, nakikita na-explain ng team natin yung context, saka yung yung talagang tunay na totoo, no? So palagay ko hindi naman ituloy ng yun. Sana nga po. Sana nga. Anyway, Secretary Pernia, maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay rin. Salamat din. Ito po yung mga pinupuntos ko. Nagtatanong ho ilan, bakit palagi kang high blood, Boss Erwin, sa programa mo? Paano ka naman hindi maha-high blood, mga kapatid? Kagaya nga niyan, ito. Dagatin sa hearing itong abayan na ito. And we found out na kaya pala hindi ma-repair yung MRT noon. Alaalala ho ninyo, araw-araw tumitigil yung lintik na MRT na yan. Kasi pala walang kwarta pambili ng pyesa itong PH trams na ito. Ngayon lang natin nalaman. At itong abayang sinungaling pa kay Judas, ay hindi ko na-review po kasi, Your Honor, yung kontrata yung sa maintenance provider. Urur ka, Taga-liberal party ito. Hindi mo kilala Wilson de Vera? Hindi mo alam ang negosyo ni Wilson de Vera? Alam mo naman na ito nakikipagnegosyo sa gobyerno sa MRT at pinagbigyan mo. Mantakin mo yung kumpanya niya, walang pondo. Paano naging kumpanya ito? Wala ni Cinco. At pagkatapos magiging maintenance, maintenance company ng MRT. Walang kwarta. Kaya pala, laging sira ang MRT. Kasi walang mabiling pyesa. Alam nyo naman pag nakikipagkontrata ka sa gobyerno, ang gobyerno po hindi ka bibigyan ng advance. Ito, pabili mo ng pyesa. No. Ang gobyerno, sasabihin sa'yo, sige, itatap kita. Ito, may proyekto ako, 50 million. Sige, ikaw ang gumawa nito. Example, ikaw ang gumawa nito, Erwin Tulfo Corporation, ikaw ang gumawa nito. Pero hindi ka bibigyan ng gobyerno ng kwarta. Ito na yung advance namin, 50 million, pambili mo dyan. No! Ang gagawin ng gobyerno, mga kapatid, pag ikaw ay nanalo sa bidding ito nanalo rin itong mga kumag na ito, PH trams na ito. Sige, ikaw ang maintenance provider, bayaran ka namin ng 300 million o 500 million, i-maintain mo yung MRT. Kung wala kang kwarta, kagaya nitong buwang na ito, wala palang kwarta ito, wala, ni Singkong Duling. So, nung masira yung mga pintuan, nung masira yung mga gulong, yung nag-crack yung mga riles, naalala ho ninyo, yung mga tumatagas yung bubong,
Puro nilalagay lang yung mga boostik, yung mga pang-tapal. Sa release naman, wini-welding lang ng mga ogag. Doon naman sa pinto na nagbubukas, nilagyan lang ng mga goma na pantirador, nilagyan tinalian ng gano'n ng mga ogag. Kasi walang kwarta, which is wrong. Dapat, pag ikaw ay kumpanya na sasali ka sa mga bidding ng gobyerno, you have to have the money. You have to have the funds, ladies and gentlemen. Kaya nga, ikaw, Abaya, wag mo na kaming sinungalingang hinayupak ka. Wag mo sabihin, hindi mo kilala itong PH Trumps. Kasamahan mo sa liberal. Kasabihin mo, hindi ko na-review, pasensya na ho Mas gusto mong maging mukha kang tanga, kaysa nga naman sa makasuhang ka. Hindi ubra, kaya pakiusap ko po kay Senadora Grace po at Senador J.B. Ejercito at sa lahat po ng mga miyembro ng Public Services at saka ng Transport Committee, kasuhan po ito mga ito. Hindi po pwedeng walang kaso and they can get away with that. They can walk away doon sa mga kaso nila. Maraming buhay po ang lintik na muntik-muntikan madisgrasya. Pagkatapos, I am sure billion po ang nanakaw ng mga buhong na ito. Billion ang nakurakot ng mga lintik na ito. At sasabihin mo lang, ganun-ganun lang, hindi ko ni-review yung kontrata. Bull! Kaya sinasabing BS ka, Tamang-tama talaga, BS yung boss mo, si BS Aquino, ikaw BS ka rin, Jun Abaya. Bakit ka mo? Sinungaling ka Hindi mo ni-review ang kontrata. Pagka laki-laking kontrata, tapos yung sa Dalian Train, ganoon din, di mo ni-review ang kontrata. 3.9 billion yun, dating sekretary. Kulango, makinig ka. Kung ako nga, bibili nga ako ng motor, si Engineer Marisco, tapos bibili ng motor na 30,000, binabasa niya ng mabuti kung ano yung mga terms and condition doon. Ito, 3.9 billion, Abaya, hindi mo babasahin? Mabuti ka bang paluin sa ulo? Lekat ka, isa ka pa dagdag sa problema, dagdag ka na sa problema. Tapos dadagdagan mo pa itong mga nakaupo ngayon sa pwesto ng mga senador, mga vice-presidente, mga human rights na gagawa-gawa ng kwento. Ayan tuloy mga kapatid. You know what is happening Yung European Union, isa lang tayo sa kukonte na pinagbibigyan ng European Union na makanegosyo. Yung mga produkto natin binibili nila dito. Ngayon, gusto nilang itigil ito. Bakit? Kasi sabi ng European Union, mamamatay tao pala yung Pangulo niyo dyan. Ayon sa inyong Vice President, ayon sa inyong mga senador dyan, ayon sa inyong human rights dyan, sinagascon. O kung hindi ba naman mga ogag, di baling mawalan tayo, parang sa kanila, parang sa mga buwisit na ito, mga kalaban ng gobyerno, di baling magutom tayo, pare-pareho tayong nganga, kaysa sa umunlad ito ang ating bayan, sumikat pa ang Duterte. Kung di ba naman katarantaduhan, mga kapatid? This is an opportunity, oportunidad po ito na umusad ang ating bayan, na kumita ng konti, para mabayaran natin ang mga utang natin, matapalan natin ang mga infrastruktura, kung ano mga bilihin dyan. Hindi. Mas gugustuhin ng mga vice-presidente natin, ng mga senador natin, na kalaban ng mga dilawan dyan, ni Chito Gascon ng human rights, na mawalan tayo ng negosyo, na mawalan ng kita, kaysa patuloy na suportahan si Manong Digong. Kita mo namang kagaguhan yan. Diyos ko po naman. Wala namang biglang magpo-pull out ang European Union at sinasabi ng European Union, tama na, wag na tayo magnegosyo sa Pilipinas dahil ang kanilang presidente mamamatay tao. Wala naman yung sinabing ganon. Kita mo? Kung hindi ninyo gusto, Leni Robredo, Trillanes, Alejano, De Lima, sa bagay, nakakulong niyang babae na yan, Gascon ng CHR, at lahat kayong mga dilawan. Kung ayaw nyo kay Duterte, manahimik na lamang kayo. Kung ayaw ninyong manahimik, pagsasampaling ko ng bakya o na sapatos ko, yung mga bunganga ninyo, mabuti siguro pagsasampaling ko na lamang yan para tumahimik kayo. Kung ayaw ninyo sa Pangulo, hindi ba ninyo naisip? Ayaw din namin noon, ayaw ko kay Pinoy, pero anong ginawa natin? Wala tayong magawa. Pinatapos na lamang ang termino ni Aquino. Kahit masama po ang loob ng sambayanan, dahil bukod sa mukhang tanga, tamad pa yung Pangulo natin na yun. Pero pinagbigyan ho ng karamihan.
Walang ginawa, wala naman ho nagawa. Oh. Yang Pangulo na yan, na walang silbi. Oh. Na Sus Maria Joseph, na mukhang engot. Oh. Ngayon, nalaman natin na marami palang kapalpakan na ginawa. Tapos kayo mga dilawan, puro kayo po na ngayon sa administrasyon niyo. Puro kayo, para kayong si correct. Parang kayo lang ang tama. Kung kumparahin ho between Pinoy at saka Duterte, mga kapatid, ay malayong malayo. Itong nakaupo ngayon, ginagawa naman niya yung kanya pangako. Di ba sinabi niya? Dadanak ang dugo. Dumanak na ang dugo. O sinabi niya na sisibakin niya yung mga kawatan. Sinibak na nga, di ba? Ay yung nakaraang administrasyon. May sinibak ba? Nakabarilan, kainuman, kakwentuhan, kakalase? Wala, ni isa. Ang mga sinibak, sina Justice Corona, Merceditas Gutierrez, Bong Revilla, Jingo Estrada. Bakit? Kasi hindi mga kaklase. Kasi hindi kaibigan. Kasi hindi ka brad. Hindi kagaya ng administrasyon ngayon. Makinig kayo mga dilawan. Walang pakialam ang mama kay sumikat siya kay hindi. Kay makulong siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, 72 years old na ako. Ano pang gawin ko dyan na ba? Wala na akong pakialam dyan. Sus Maria Joseph. Kaya yung ayaw sumuporta sa gobyerno ito, tumahimik na lang. Hindi yung dadagdag pa kayo sa problema kagaya niyan. Mawawalan tayo ng kita mula sa European Union dahil sa kagaguhan ninyo, dahil sa gawa-gawa ninyong kwento. Mga hudas din kayo. Oras po natin, 15 minutes after 9 o'clock. Teka muna kapatid, break ho muna tayo, break. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka ba? Live well, kailangan panatiling tigasin ang katawan laban sa anumang uri na sakit. Kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com Gainuracell. Mahalagang paalala po, ang Gainuracell ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, maraming salamat. Maribik Garcia, Fatima. Kaya nga, naniniwala sa mga baliw. Lorcely Venturina, Kat Martinez, Eva Pante. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21. Alam mo, Eva, talagang nakaka-stress. Ang gasto sa paglalaro, huwag magsugal kung nalulungkot. Minghin, Huwag hayaang makasama Al Uzumaki, Sapari, Dalia Manaka, tumawag lamang sa hotline si Yoshi, Cindy, o bisitahin siguro nakabuisit Jud, Julio Bermiser, Nonito Badong Jr. Keep it fun. Pupunta sa LA si Lenny, maghahanap na naman, masusumbungan yun ang pagkwentuhan ng mga gawa-gawa. Maniwala kayo dyan. Sulisit. Hoy, Rameses, good morning. News update ay hatid sa inyo ng Fuji Denso. Ano na, paano mo naman nasabi, Rameses, na kumain ako ng seafood? Energy-saving features in all Mary Ann Roa, Michael Espino, Deloy, Licen, Freddy Sanchez, leading appliance stores Dali. Fuji Denso. Ay, ingat ka, Dali, ha? See you tomorrow. Janet Ortega. News update. Mary Oras 9:16. Guzman, Monica, thank you. Erlinda Masagka, Nakahanap ng kakampi Kat ang controversial Martinez. presidential appointee na si Mocha Uson. Ito ay sa katauhan ni Nokos Senator Resi. Laila de Lima na kilalang kritiko ng administrasyon. Sa bihirang pagkakataon, hiniling ni de Lima sa mga kritiko ni Uson na huwag siyang husgahan sa kanyang bagong trabaho bilang Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Umani ng kritisismo si Uson matapos italaga ng Pangulo sa Movie and Television Review and Classification Board dahil sa Mary kanyang Joy pagiging Martin, dating sexy Lorcely performer at Venturina, vlogger. Para kay De Lima, Mercy hindi na ordinary Docosi, vlogger at performer si Uson at Rameses hindi na dapat Mesa. maging sentro ng slut shaming tulad ng ginawa sa kanya dahil Sa isa na siya hotel lang civil yun. servant. Sa hotel, Ayon kay De Lima, dapat Marilyn bigyan ng pagkakataon Teten, ng publiko si Uson na magtrabaho sa kanyang Janet bagong Novelo posisyon Alibiliado, na pinuntuhan ng Maribel pulis ng Corpus, taong bayan. Umaasa rin Rodel si De Bright, Lima na makatotohanan ng balita Jay, na ibinase sa katotohanan Lavender ang Purple, isusulong ni Uson at Marilyn hindi Teten. propaganda.
TJ. Pagbalita, nagkasundo ang mga miyembro ng House Eva, Justice good Committee morning, na thank hindi you. nasasampahan ng reklamo Virginia, si Magdalo Representative Gary Alejano. Tuwal. Sa harap ito ng babala ni Congressman Rudy Fariñas na maaaring maharap sa perjury si Alejano sa paggamit ng hearsay evidences sa impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Congressman Fredenil Castro, patatawarin na lamang nila si Alejano. Tawagin si Juan. Makapag-focus ang Justice Committee sa kanilang trabaho. IB. Nauunawaan ni Castro si Alejano. Kumakuha ni si Fariñas, kakasuhan daw si Alejano ng perjury. Maliban pa sa dahil yung ebidensya niya mga gawa-gawa lang daw. Dalawang miyembro ng komite. Kung hindi, tawagin si Justice Umali. Ayan mga kapatid, narinig ko ninyo. Kakasuhan ng Kongreso si Alejano ng perjury. Dahil yung kanyang mga ebidensya ng impeachment kay Manong Digong, gawa-gawa lang pala. Nakita mo yan? Gawa-gawa lang daw yung mga ebidensya na inihain ni Alejano laban kay Manong Digong. Walang dokumento, kaya dinismiss. Ayun, makakasuhan ng perjury. Dapat lang. Gusto po naman. Thank you, Jack Sniper. Dapat lang. Ano ba naman yung... Oo nga, Marilyn, ewan ko. Bali-bali bukas, kukuha ako ng smart na linya. Energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Gagawa-gawa ka ng ebidensya ng kaso, ay ng ebidensya. O tapos nagre-reklamo itong dilema. Bakit naman yung pinagbigyan si Alejano? Gawa-gawa nga yung ebidensya, sabi ni Congressman Fariñas. Anak ng teteng. Ako. Thank you. Akala ko ba umalis ka na, Dali? Hindi ka makaalis, ano? Slodoyod. Deloy, Lisel. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account or Facebook Mary Joy page Martin, na Rameses, Jasmine, Hidalgo, Sally, Isanan. Ang official website address ng PCSO Fred ay Sunga. www.pcso.gov.ph. Ewan ko ba? Tuluyang sipag. Hindi ko na alam. Ay, dapat kasuhan. Pero sabi naman ng isang congressman daw pagbigyan. I'll talk to you later, ha? Kayang-kaya. Sibag at sikap kasama ang sarap at hagod ng G Kapitan. Yun na nga puro hearsay. Nonito Badong Jr. Gina Fe Papasin. Ganito ka ba? Deloy. Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik. Amang, saludo ko muna. Si Amang, mga kapatid, nakadalawang kape na ako dahil kay Amang. Masarap ang buhay. Ito ang arangkada. Daisy Jean Del Monte, Nish Bishikawa. Dead na naman. Mahalagang paalala, ang Bravo Hillary. ay hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Margaret Saldana. Na walang palya. Pasensya na. Bukas. Dala ko na itong Smart Bro. Ha? Kakabit ko na bukas. Ikakabit ko na. Papalinya na ako na Smart Bro para, alam nyo naman, With proper diet and exercise, kasangga akong sister company namin yung Smart. So, papakabit na ako sa Smart bukas na bukas. Para maganda signal natin, walang patid tuloy-tuloy. Na maaasahan ko sa araw-araw. Smart Bro. Ako po si Victor Neri. Live well with Gainuracell. Also available in 4-in-1 coffee mix. Mahalagang paalala, ang Gainuracell ay hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gawa-gawa niya kasi yun. According to my source, tulul pala siya. 92.3 News FM. Punto Asintado. Oras po natin 9:22 in the morning. O ito mga kapatid dito tayo muna Si Senadora De Lima noong isang araw or kahapon nagngangaw-ngaw, kakakyaw. Bakit ay dinismiss ng Kongreso yung kasong impeachment laban kay Duterte? This is not right, this is unfair. Hindi man lang pinakinggan si Alejano, hindi man lang niya naisabi yung mga gusto niya sabihin. Senadora De Lima, manahimik ka na lang dyan, Tumahimik ka na lang o gusto mo plasteran ko yung bunganga mo. Mismo ang mga kasamahan ni Alejano sa Kongreso, Senadora, ang nagsabi, walang laman, walang sustansya yung reklamo. Bakit? Wala kasing ebidensya si Alejano.
Sabi nga ni House Deputy Majority Floor Leader Rodolfo Pariñas, hearsay. Ibig sabihin, chismis. Yung ebidensya na iniharap ni Alejano laban kay Duterte sa impeachment complaint, puro chismis, puro hearsay, dinig-dinig. Alam naman natin, hindi po pwede yung ganun. Kaya sabi ni Congressman Pariñas, pinaplano niyang kasuhan itong si Alejano ng perjury o gawa-gawa ng ebidensya. Kaya pala, nung tinatanong na siya, sinasabi niya, according to my source. Puro according to my source. Ginagaya niya yata yung amo niya si Trillanes. Hindi kagaya ng nabanggit ko. Hindi po pwede, mga kapatid, na maghahain ka ng impeachment complaint o wala kang ebidensya. It is like going to war. Pupunta ka sa giyera, wala kang dalang bala. How do you expect to win? No. Or kung ikay pupunta sa suntukan sa boxing, kagaya ni Manny Pacquiao, good luck po, Senador, sa iyong labang ngayong July. Walang training. Wala kang, Diyos ko po, mga strategy. Matatalo talaga. Alam naman niya ni Alejano, kasi inamin na niya, di ba, last month, sabi niya, hindi uusad ito. Kaya mo pala nasabi yan, Alejano, na hindi uusad kasi alam mo wala kang ebidensya, ibabasura. Kung may ebidensya, hindi yan ibabasura. Nakikinig ka ba, Manang Laila de Lima? Ibinasura at hindi na binigyan ng pagkakataon si Alejano ng kaibigan niyo, barkada ninyo, kasi yung kanyang kaso walang sustansya, walang substance, walang mga ebidensya. Yung sinasabi niyang ebidensya, Senadora, gawa-gawa niya. Ayon yan kay Congressman Pariñas. Kaya nga, pinaplano nila nakasuhan itong si Alejano ng perjury. Mangyari, gumawa-gawa ng mga ebidensya. Hindi po pwede yan. Nagagawa-gawa ka ng ebidensya, at pagkatapos pupunta ka sa korte, pupunta lalo dito sa Senado, nasa linya po ng aming telepono, hihingi lang po tayo ng opinion. Ito po sa aking primo, si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga po, Attorney Topacio. Opo, magandang umaga po. At katulad ng dati, alam niyo na naman, gusto natin mabuhay ang mga ugat-ugat na hindi po lamang ninyo, lahat ng nakapakinig po natin. Ayan, yan. Lalo siguro mga ugat nila Julio Bermiser at saka Romeses Mesa, masugid nating mga taga-panood at taga-pakinig dito, Attorney. Anyway, Attorney, hingin ko lang opinion ninyo. Si Senadora Laila de Lima, yung kumari ninyo, nakakulong ngayon. Nagwawala kahapon at sinabi, bakit dinismiss ng Kongreso yung kaso laban kay Duterte? Hindi pa naman nakakapagsalita, hindi binigyan ng chance ng Kongreso si Congressman Alejano para ilatag ang kanyang ebidensya. Sabi naman ni Congressman Pariñas, kanina kahapon, kakasuhan daw nila, iniisip nila kung kakasuhan si Congressman Alejano dahil sa paggawa-gawa ng mga ebidensya para sa impeachment ni Manong Digong. Kaya i-dismiss nila yung kaso dahil wala raw pong ebidensya, Attorney. Pwede po ba yung kasuhan na perjury ang kasamahan nilang mambabatas, Attorney? Ay pwede po, sapagkat sa pagkabasa ko po nitong impeachment complaint, doon po sa portion na tinatawag pong verification, nanong pa po si Congressman Alejano roon na sinasabi niya that ay personally daw the allegations. Ibig sabihin, personal daw niyang nalalaman ang lahat ng isinasaad doon sa mga allegasyon sa impeachment complaint. At yun po ay sinumpaan niya na personal niyang alam yung mga bagay na yun. Ngayon kung yun po ay mapapatunay hindi totoo na personal niyang nalalaman at sinumpaan niya yun, yun po ay tinatawag ng perjury, lying under oath. Yung sinasabi niya siguro personal niya nalaman, baka yun sir yung bulong ni Matubato at Las Cañas. Pwede niya bang gamitin yun na personal kong nalalaman kasi ibinulong sa akin ng source? Can you use that in court? Ay hindi po, sapagkat hearsay po yun kung ibinulong po sa inyo. Maaari pong sabihin ninyo sa isang statement na yun ay ibinulong sa inyo. Ang pwede nyo lang sabihin may personal knowledge sa kayo, yung pagkasabi sa inyo. Pero kung hindi nyo pwedeng patunayan na yung sinabi sa inyo ay totoo sapagkat hindi nyo po na-witness yun.
So yung sinasabi, kasi kasama din sa impeachment complaint laban kay Manong Digong attorney ay yung 2 billion pesos na bank account niya raw. So what does it mean? Dapat alam ni Alejano yung bank account na yon? Opo, dapat po. Ang problema po sa aligasyon na yon, kahit po si Senador Trillanes na siya pong nag-research at binigyan nga po daw siya ng AMLC na mga dokumento tungkol doon, ay hindi po niya napatunayan na talagang may 2 billion yung bank account. Kapag hindi po nabuksan yung bank account na yon. So, hindi rin po totoo yung sinasabi ng personal na nalalaman niya may 2 billion. Yan po sinasabi namin mga abogado na pasumpa-sumpa ka pa, pero hindi ko may tutuloy. So, entonces, pero sir, ito po mga talaga ba, ito mga impeachment, sabi nila, kung wala kang ebidensya, dapat may personal knowledge ka. So, itong si Congressman Alejano, ang ginamit niya, may personal knowledge siya, kaya isinusulong niya itong impeachment kay Manong Digong. Pero, kung isang araw nga, ibinasura na ito ng Committee on Justice dahil wala silang makitang ebidensya na maiharap, maibigay itong si Alejano. And the only Alejano can say is like, according to his source. Pwede ba yung according to my source, attorney? Nako, napuputol. Attorney! Balikan natin si Attorney Ivy sandali. Papasukin man natin si Congressman Fariñas, ang Majority Floor Leader. Magandang umaga po, Congressman Fariñas, sir. Magandang umaga po, sir, sa ating mga tigapakilig. Magandang umaga po. Live po tayo sa Radyo 5 at live din po tayo sa TV5, sir, and dito po sa Facebook. Kung sabi ho ninyo na you're contemplating nakasampahan ng kaso ito si Congressman Alejano ng perjury dahil wala namang ebidensya palang maipakita ito, bagkos sa sinasabi niya lang personal knowledge kong, pero sabi ng ilang kasamahan, papalusutin na lang daw nila itong pagkakamali ni Congressman Alejano. Pero may reaction naman si Senadora de Lima sa kanyang kulungan. Sinasabi, hindi raw binigyan ng chance ng mga congressman si Alejano na makapagsalita. At from there daw, ang tingin ni Laila de Lima ay sunod-sunuran na lamang ang Kongreso sa ehekutibo. Your reaction, Congressman Fariñas? Paano po kami magiging sunod-sunuran ng executive? Hindi naman mo kami kinausap ng executive dito. Si Senator de Lima, huwag niya kaming turuan ng trabaho namin. Hindi naman namin siya tinuturuan ng trabaho niya. Ang nakalagay po kasi sa ating saligang batas, at nandiyan nga ho mismo sa complaint ni Representative Alejano na kailangan, pag nag-file ka ng impeachment, kailangan verified. Ang ibig sabihin po ng verified, papatunayan mo na lahat ng nilalaman ng iyong salaysay o complaint ay totoo at tama sa sarili mong pagkakaalam. Ito nga ho nakalagay sa affidavit niya. I hereby confirm and affirm that the material allegations made therein are true and correct of my own personal knowledge and galt from authentic record. So kasi po, it's not halting. Kailangan i-filter po namin yan dahil hindi naman po kung pwede po, kung ibang opisyal ito, maski anonymous complaint, pwede. Maski nga ho, under oath lang, pwede. Pero sa konstitusyon, pag itong, kaya nga po naiiba po itong 13 opisyal na ito dahil sila po yung talagang kailangan bigyan mo ng sort of immunity para hindi po sila maabala sa trabaho. Presidente, Vice President, yung Supreme Court Justices, yung mga chairman at commissioners ng COA, Civil Service, COMELEC, at saka yung Ombudsman. Para po yan, panagutin mo, ay, pagbira, dito nga, sila nga lang po yung mga opisyal na Kongreso lang ang pwedeng mag-investiga sa kanila. At two-step pa yan, Erwin, kami sa House of Representatives, titignan namin kung pwedeng i-impeach. At para maalis po sa trabaho, kailangan mo ng 2/3 vote ng buong Senado. At katulad na nangyari kay Chief Justice Corona. Itong sa amin po, kay Alejano, yung kanyang affidavit ko, sinasabi niya, sarili niyang pagkaalam. Nung tinanong namin, alin sa mga aligasyon ito ang alam mo mismo? Wala naman po siyang alam. Ang nakakaalam po, si Las Cañas o si Matubato. Kung marunong po sila at dapat
nagpaturo sila sa abogado, di sana po si Las Cañas ang complainant o si Matubato at in-endorse lang niya. Ayun. Si Cañas at Matubato, pwede nilang patunayan at patumpaan na alam nila yan. Ang mahirap po dito sasabihin niya, hindi, nabasa ko yung affidavit niya Hearsay nga po yun. Bawal po yun Hindi po pwede yun. So, kakasuhan niyo ba, sir, si Alejano or pag-usapan muna ninyo dyan? Nasa liderato na yan, ako po, sinabi ko yun para maging silbing aral sa mga iba. Ayun. Kasi nanumpa ka, pwede kang hanagutin dyan dahil basahin ko ninyo yung kanyang sinumpaan. Baka kasi sir, bagito siya, kaya wala siyang alam. Baka yun ang iniisip niya, pagbibigyan ako nito dahil bagito pa ako sa Kongreso. Yun na nga, kaya tinuruan naman ho namin. Pwede naman po siya mag-file uli, pero kasi dapat hindi ho siya ang complainant. Ayun. Hindi ho lumalabas na complainant, dapat endorser lang siya. Ayun. Sa tingin niya, kapag-ipaniwala, sa tingin niya, may basehan. Yung salaysay ng mga taong yun, i-endorse niya. Pero kung sasabihin niya sa buong bansa, itong Pangulo na ito, 8,000 pinatay niya at yan, panunumpaan niya na alam niya mismo yan. Hindi na po pwede yun. Magmumukhang gago tayo lahat po na. Congressman Rodolfo Fariñas, Majority Floor Leader. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Kong. Thank you po. Maraming salamat. Attorney Topacio, sir. Yes, sir. Opo. Magandang umaga po muli. Pasensya na. So, hindi rin po, tama ba yung sinasabi ni Congressman Fariñas na, dapat si Matubato at Las Cañas sa complainant at hindi siya? Opo, tama po yun. Sapagkat ang dalawang klase pong mode under our Constitution, kung paano po pwedeng impeach po ang isang impeachable officer. Opo. Nasa ano po yun nasa Article 11 po yan ng ating Constitution. Una po ay isa pong membro ng House of Wag na si Clarita. ang siyang maging complainant. Wag na. Tulad po ng ginawa ni Commercial na tayo tapos So, dalubhasa. siya po mismo ang nanumpa. Tapos ito po, yung ginawa po ng iba, may isang private group or individual na nag-file ng impeachment complaint at may endorsement po ng isang miyembro ng House of Representatives. Ilan po nitong si Congressman Alejano po, siya mismo ang complaint. Ang bad mo talaga si Lawama. Kaya dapat po, totoo po yung sinabi. Kalbo na si Raulo. Alright, so malinaw. Mali dito si Congressman Alejano. Kulang, ika nga. Mali po siya sapagkat kasi po, at tama po yung para sa akin lang naman, tama yung ginawa ng Committee on Justice sapagkat kung itutuloy niyo po ang isang hearing ng Committee on Justice sa isang impeachment na yung nag-file naman ay walang personal na kaalaman, either personally na nakita niya o nakita niya sa mga public record, authentic record, ay waste of time po. Marami po trabaho ang ating Kongreso. At hindi yung maglilitis ng isang impeachment na complaint po, wala namang sinasabing personal knowledge. Kung naman ang mga dyaryo po, yung mga activities na nilagay ni Congressman Alejano, hindi po yung authentic records na tinutukoy. In fact, sinabi na po ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, ang newspaper reports po ay hearsay din, hindi po yung personal knowledge. Ayun, malinaw. Attorney Ferdinand Topacio, muchas gracias, Senyor Primo. Buenos días contigo. Mabuhay ka, sir. Thank you very much. God bless. Alright, so malinaw. Ang malinaw dito, mga kapatid, yung sinasabi ni Congressman Alejano, o Senadora de Lima, makinig ka. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kaya dinismiss yung kaso Senadora de Lima ng Kongreso laban kay Duterte, yung impeachment ni Alejano, kasi walang ebidensya. Yung sinasabi mo na sana pinakinggan nila dahil may personal knowledge siya, yung sinasabing personal knowledge ni Alejano ay hango doon sa sinabi ni Matubato at Las Cañas na parehong dinismiss ng Senado. Ikaw naman, ikaw mismo ay naroon. Walang kaalam-alam itong Alejano. Bagkos, pinakinggan niya lang at nakabase ang kanyang reklamo ng impeachment laban kay Manong Digong doon sa sinabi ng dalawang sinungaling na testigo ninyo, si Las Cañas at saka Matubato. Anong personal knowledge? Ang personal knowledge, Senadora, lektorahan kita. Baka na-absent ka doon sa lumo na klase.
When you say personal knowledge, Senator De Lima, is that ikaw mismo ay naroon. Nakita mo, narinig mo, ha? Narinig mo kaya mismo kay Pangulong Duterte, patayin nyo. Sinabihan niya si General Bato de la Rosa, patayin mo, utusan mong pulis mo, patayin lahat ng mga drug addict, drug lord. Oh, nandoon ka, narinig mo. Oh. Or ikaw mismo, may dokumento kang hawak na mga time deposit ni Manong Digong Duterte ng bilyon-bilyon, may kopya ka noon, yun ang sinasabing personal knowledge. Otherwise, kung wala ka doon, kung wala kang hawak ng mga dokumento mismo, hindi personal knowledge yun. Ha? Congressman Alejano, ang tawag doon, chismis. Anak ng baka. Paano ka ba naging congressman? Ewan ko, kahit sino na lang yata, pwede yata engineer maging congressman. Ay nako, 9:39 ang umaga, no wonder. Last week ko pa nababasa ito, Congressman Siraulo, ang sabi ng mga tao rito. No wonder. Kaya pala. 9:39 ang umaga, wag po kayong bibitiw. Naka, marami pa ho tayong tatalakayin mga kapatid. Pero before that, may problema ka ba sa irregular bowel movement? Uminom ng Fiber Health. Para sa mga katanungan at discount, tawag or text na 0909-383-8555. Ulitin ko po, 0909-383-8555 or tawag na sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay tinsin niyo ng Petron. Petron believes in giving everyone its best. Pagkastas sa Petron para may exciting rewards. Petron, 50 yan lang sa live natin, 382. Kuha lang ng Petron Value Card. Wala talaga ba? Kailangan mo talaga siguro magpakamit ng LAN. Hindi natin maasahan yung mga Wi-Fi user. Nakapili pa, buwabagsak talaga tayo. Bonus points. Hindi ito promo. All year round na to. Para ang everyday, pwede maging best day. Petron. So far, sir, lagi kasi dun sa computer. Choose what's right for you. Petron XCS 95 octane with tri-action advantage. Better engine protection versus standard fuels. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Oh, pasensya na, Vilmas yung. Oo. May problema talaga kami sa signal. Matagal ko nang nire-report ito. Kaya nga, bukas mag-smart na tayo. Tulad ng inaasahan, hindi nahirapang lumusot sa committee level ng makapangyarihang Commission on Appointments si Senador Alan Cayetano. Walang kumontra sa appointment ni Cayetano bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs. Hindi tumagal ng 5 minuto ang pagsalang ni Cayetano sa CA. Iakyat na sa plenary ang nominasyon ng senador. Samantala, pinayagan ng Cebu Court ang road rage suspect na si David Lim Jr. na makabiyahe sa ibang bansa. Ito ay dahil sa kawalan ng hold departure order laban sa kanya. Inaprubahan ng korte ang petisyon ni Lim na makabiyahe sa Vancouver, Canada at Alaska sa United States. Hindi tinuturing ng korte na banta si Lim sa national security, public safety at public health, kaya maaari itong bumiyahe. Marso ng barilin ni Lim ang nakaalitang motorista na si Efraim Nunyal matapos ang magkasagutan dahil sa traffic altercation sa Cebu. Pansamantalang nakalaya si Lim matapos maglagak ng 300,000 pisong piyansa. Remeses Mesa. Ang Philippine Standard Time, 9:41 ng umaga. Sorry, Jazz. Sorry, Romulo Atlas. Archie Zapanta. Rosalie Venturina. Higit sa balita, aksyon. Thank you, Saneta Jade, Maribel Corpus, Donito Badong Jr., Fayat Kim. Tol, ganito ka ba? Ako, overseas, Love Kim. Para sa'yo, pagsikto. Unfortunately, ganito ang nangyari. Supplement for men. Nasa Bangkok ako dahil may reklamo doon sa embassy natin. May reklamo. So pumunta ako nung Monday, pumunta ako. Yung guard doon na, hindi ko alam kung Thailander yata yon. Wait a minute, sabing ganun. Tinawag. Kasi na, what is your name?
Sabi ko, I'll come back. The following day, kahapon nga, bumalik ulit ako, iba na yung gwardya. Pinapasok naman ako, sabi ko, renew ng passport. Pagdating ko kahapon, nakilala kagad ako nung nagwawalis doon. Ay, Sir Erwin, welcome po sa embassy natin. Sa Japan, ganun din ho nangyari. Pumunta ako ng Japan, mga kapatid. Eh, paano? Sa airport pa lang ho, nakikita na ako ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin. Eh siguro, nag-text doon. Power gas station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng Power Refill. Janet Garcia, Mercita Ursal, Lavina Lee. Ang programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sunshine Sabado. Action! Go ahead! That's what I want to hear. I can be here. Punto Asintado. Oy, engineer, yung ating kuan dyan, babala. Parent alert! Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alright, dito na ho tayo sa itanong mo sa dalubhasa. Dr. Camille Garcia, good morning. Hi, good morning, Sir Erwin. Nako, I'm back again. Oo, salamat Doktora. Laging alam ko yung mga konsultasyon na ganito, may mga bayad dito pero kami libre kaya maraming salamat sa iyo, Doktora. Ay, para sa inyo, alam ko naman kasi public service. Of course, and of course. It's nice to be of service. Of course. Anyway, Doktora, medyo matindi ito pero ito, kanina pinapayuhan ko na itong batang ito. Wala actually, babae ito. Pero ito yung sulat niya, Doktora, ano? Sige, okay. Dear Sir Erwin, kumusta po kayo? Avid listener po ako ng IMSD. Ako po ay 21-year-old student and a conservative girl from Laguna. No BF and no experience since birth. In short, virgin pa po ako. May kagandahan naman po ako. In fact, sabi ng mami ko and mga relatives, artistahin daw ang dating ko. My problem is sa dami kong friends at kakilalang lalaki, wala pong magkamaling manligaw sa akin. Ayoko naman pong pumato sa hindi ko kakilala like mga textmates or friends sa social media. Sir, may napupusuan po ako isang maginoo at matikas na lalaki. Malabong Revilla po ang dating niya. He is 45 years old and still single. Ang lakas po ng sex appeal niya sa akin. Grabe. Ang problema, di niya po ako pinapansin. Dahil ba bata pa ako? Pero di po ba I am on the right age to love and possibly marry? Pero kahit anong gawin ko, deadma pa rin ako sa kanya. Pag nakikita nga kami, halos iluwa ko na ang boobs ko. At ang gen ko, gusto kong masagi man lang niya. My goodness! Pag ginagawa ko naman ito, tila umiiwas siya. Pero ramdam ko na gusto niya rin ako dahil nahuhuli ko siyang sumusulyap-sulyap sa akin. Pero tama po ba na ako ang gumawa ng first move? Gusto ko ibigay virginity ko sa kanya dahil sobrang crush ko siya. And marrying type na guy po kasi siya na tipong hindi manluloko o mambabae later on. Kahit hindi po kami magkatuluyan. I don't know what to do, Sir Erwin, at this point. Kasi pinsan po siya ng mami ko. Pero pwede kaya maging kami. Need your advice. Thanks and regards sa programa nyo. Just call me Laika. Doktora, gusto ko magsalita pero baka mapagalitan ko ito Baka matulad sa pag sinasermonan ko sila Trillanes at saka Dilima Ikaw din ako magagalit din ako Ewan ko. Pinsan ng nanay niya. Di tiyo niya, di ho ba? Oo. Okay. Una-una, 21 years old ka. So, imposible naman na ang sinasabi mong magandang regalo para sa isang lalaki ang iyong sarili. So, ang hirap naman ng ganyan. Pangalawa, kaya ka siguro humihingi ng tulong dahil kasi alam mong mali yung gagawin mo. Dahil una-una, pinsan siya ng nanay mo. So, ang pinsan ng nanay mo ay tiyuhin mo. Correct. So, ang tiyuhin, pag may respeto sa kanyang pinsan, kahit nakakita ng lumulong dibdib o kung ano pa man ang kanyang ang iyong tiyuhin, dead mo yan. Ang tawag dyan sa... respeto sila, relative ka, kamag-anak ka. Ang tawag dyan sa amin sa Bisaya, Doktora, nalibog si Laika.
Ay, oo. Nalibog si Laika kay Tiyo. Sa Bisaya pa, Day, nalibog ka kay Tiyo. Oo, totoo. Hindi talaga pwedeng ganyan. Dahil kasi, unang-una, no, kung ikaw nagsasabi na sabi mong napaka-traditional mo, yung gagawin mong hakbang ay napaka-unconventional or napaka-non-traditional. Hindi yan gawain na isang babae na talagang walang naging karanasan. Dahil kasi ang mabuting babae, unang-una, estudyante ka, tapusin mo yung pag-aaral mo. Correct! Siguro kung hindi ka man ligawin, it's because ang nangyayari kasi noon, masyado ka nagko-concentrate sa studies mo dahil yun ang gusto mong mangyari, makatapos ng pag-aaral. At hindi naman nangangarin na magulang mo na makatapos ka ng pag-aaral. After that, siguro baka naman mamaya mabinlaukan ka na sa dami ng lalaking lalapit sa'yo afterwards. Alam mo, Doktora, may nagtatanong lang dito si Margaret Saldana, ano raw yung nalibog. Sa Bisaya, yun, Margaret, na naguguluhan. So, yung sinasabi kong naglibog si Laika sa tiyo niya, ibig sabihin, naguguluhan si Laika sa kanyang tiyuhin. Oo, Sus Mariosep. At saka, alam mo, Sir Erwin, di ba, crush yan? May level yan eh. So sabi niya sobrang crush. Pag sinabi mong sobrang crush, ang tawag doon, limerence. Limerence? Pag limerence. Pag yun, hindi pa rin siya ibig sabihin na talagang mahal mo yung tao. Kasi so mas mataas, ka lang maraming traits na nagustuhan, pero hindi ibig sabihin pagmamahal yun. So malabas na doon yung aspeto na merong kang physical na attraction, merong gusto kang mangyari, pero hindi pa pwedeng mangyari. So ang tawag doon, limerence. Limerence. Limerence, ano yun? Mas mataas sa crush yun. Mas mataas sa crush. Pero hindi siya love, Sir Erwin. Hindi siya love. So, kumaga sana, lumalabas lang doon, hindi lang yung pagkagusto, kung hindi yung sobrang gusto na umaabot sa punto na nagpapantasya na may nangyayari sa inyo. Yan yung mga sinasabing nagwawater ang plants. Ayun, tama. Medyo parang pag naramdaman mo yun, medyo talagang feeling mo nadidiligan ka kahit natuyot ka. Ayun, nadidiligan. Sabi ni Regina Maderos, last daw yun, Doktora. Do you think it's last? Hindi pa rin siya makakonsider na last kasi yung pagnanasa, alam mo, walang yung kagustuhan na aabot sa punto na parang gusto mong siya na yung taong yung last kasi it's so physical. Ito parang meron kang sariling emosyon lang para sa kanya. Wag lang sana umabot punto, Sir Erwin, na kasi na sobrang gusto niya na baka, kasi may mga tao, no, yung may crush tapos umabot sa puntong limerence, tapos binigyan ka ng tsokolate, tapos yung tsokolate akala mo yung manliligo mo na siya. Ito naman yung tinatawag nating erotomanic delusion. Alam mo, meron ako payo kay Laika. Laika, kung nakikinig ka ngayon, Day, naglibog ka lang dyan sa tiyo mo. Ay, totoo yan. Talagang kaya, naglibog lang. ang advice ko sa Laika, kadyot lang, ha? Kadyot lang, sandali lang, tapusin mo muna ang pag-aaral mo, sabi nga ni Doktora Camille. Tama, Dok? Yes, definitely. Sayang yan. Sayang yan. Alam mo yung kagandahan na yan, marami magkakaroon ng attraction yan. Kasi alam mo kung minsan kahit nasabihin mong 21 years old ka na, merong mga tao nagpapakita ng kanilang kagandahan more as they age. Hindi yung sabihin mong porque 21 ka na, sobrang legal age ka na. Hindi ganun. Wala sa pamantayan ng edad ang sabihin natin pagkakita sa maturity at kagandahan ng isang tao. Ayun. Nako, Doktora Camille, ano po ang gagawin namin kung wala yung mga payo mo? Doktora, sobrang daming salamat again for the time. Magandang umaga. Thank you po. At saan ba kayo matatagpuan, Doktora, ulit? Wala na si Doktora. Okay, mga kapatid. Ay, Laika, makinig ka, iha. Yang nangyayari sa iyo ngayon yan, naglibog ka lang. Naglibog ako. Oo, kasi, nalilito ka, pero alam mo, natsuhin niya ng pinsan niya, ng nanay mo. Entonces, uncle mo. Entonces, negative. Kaya,
naglibog ka, kung ano ba yan nararamdaman mo, kadyot lang dahil, kadyot lang. Dapat isipin mo ng mabuti, yang ginagawa mo. No. Usahay man ko, sir. Naglibog na ko, sir. Usahay man ko, sir. Naglibog na ko, sir. Usahay naglibog ko. Pwede pa si Matubato. Pwede kayong hindi, ibig sabihin, ikaw hindi ka pwede maglibog kay tiyo nimo kana si crush nimo, pinsan ni mama mo. Hindi ka pwede usahay maglibog ka, usahay taglibog ka. Hindi pwede. Usahay kadyot-kadyot lang. Dili ka pwede magkadyot-kadyot niya. Dahil kay delikado na pagkadyot-kadyot nimo, kay kung dili ka makabantay, sus Mariusip, mugdako ang imong tiyan. Pastilan ni tao. 9:53 ng umaga. Sandali lang mga kapatid. Sandali lang. Yan Kinahanglan, ihuna-hunaon, isipin ng mabuti. Baka mademonyo si Tiyo sa ginagawa mo, Laika. Alam mo na mangyayari. Demonyo! Demonyo! Baka maging gano'n si Tiyo mo. Maging demonyo! Sus Maria, anong resulta? Ikaw ang kawawa. Pero mag-ingat ka. Kabata-bata mo pa, iha, 21 years old. Para naghahanap ka ng sakit ng ulo. Mahirap, alam mo uso ngayon na like yung mga teenage pregnancy, dapat pag-isipan ng mabuti, isip-isip, mahirap yung gano'ng sitwasyon, dahil lamang sa naglibog ka, ay tira ka na. Sir, naglibog na ko. Usahay man ko, sir. Naglibog na ko, sir. Por eso, kung naramdaman mo na yung pakiramdam mo naglibog ka sa problema na ganyan, kadyot lang. Kadyot na, kadyotin mo lamang yung iyong isipan, dahan-dahan lang, isipin mo muna, sandali. Mukhang mali ito. Bueno. Ito po lang ibig sabihin ng limerence. Ito po yung mga kapatid, Limerence. Parang ngayon ko lang narinig ito. The state of being infatuated or obsessed with another person. Typical experience involuntarily and characterized by strong desire for reciprocation of one's feelings, but not primarily for a sexual relationship. Napakalalim naman na ito. Wow, pare, bigat! Ibig sabihin, ito yung estado na sobrang gusto mo yung tao, obsessed ka doon sa tao. At ang experience mo ito, involuntary, na gustong-gusto mo yung tao. Talagang gustong-gusto mo, pero hindi para sa sexual na relasyon. Hindi. Yung sobrang gusto mo na ika nga, sabi nga ng engineer, nagwa-water na yung mga plants, tinutubigan na. Hindi pa rin daw yun. Ayun ang sabi. Yari tayo nito mamaya. Paano natin sagutin ito mamaya, engineer? Yung KBP, tsaka MTRCB, tsaka legal. Ay, 9:56 ng umaga pa. Ay, mga kapatid. Nako, alam na this. Pag ganitong oras, nanganganib na, susunod na ang Bitag Live. Bueno, kita-kita po tayo bukas. Bukas, ayusin ko na yung signal. Kung kailangan namin ni Edson Santelices umakyat sa bubong ng TV5, ay gagawin namin para maayos po itong signal na ito. Edson Santelices, sumama ka mamaya, akyatin natin yung bubong nitong TV5, yung antena, ayusin natin para maganda yung wifi. Kami pansamantalang papaalam muna. Dickies USA, thanks for my outfit, Chancellor Shirts and Slacks. Maraming salamat po mga kapatid. Dr. Jean Marquez, Dare Clinic po siya. Dare Clinic, Gusto niyo magpatangos ng ilong, o may mga kilala kayong gusto magpadagdag ng bumper, o mga wet packs, dan po sa Dare Clinic ni Dr. Jean Marquez. At mamaya mga kapatid, si Tolben po, dun sa Kilos Pronto niya, bago po ng time slot daw, 5 o'clock to 6 o'clock ng gabi, doon po sa PTB4. Mamaya, guess who tayo ulit mamaya doon sa Kilos Pronto. Pare, bigat! Guess lang, ikaw naman, easy.
Guest lang tayo mamaya doon sa Kilos Pronto. Ang inyong pong lingkod, mamaya po, mapapanood po ninyo sa Kilos Pronto FB. Or kung hindi po, dito po sa Erwin Tulfo FB page, mga kapatid. Mamaya po yan, 5 o'clock to 6 o'clock. Parang nanonood po kayo ng T3. So, kaso po ito, T2 lang. Ako at saka si Tol Ben. Siyempre, kasama namin si Alex Santos. Pero, ganon din ho katindi. Bueno, 9:58 ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas! Guys, pasensya sa signal. Really, I'm sorry. Thanks for watching. Bye-bye.